Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nagkaroon ako ng una kong NDE noong 12 taong gulang ako, at hayaan mo akong magsimula sa pagsasabing ang lugar na binisita ko noong NDE ay hindi talaga isang lugar. Ito ay wala kahit saan, ngunit sa halip, ito ay nasa lahat ng dako. Ito ay malayo ngunit napakalapit sa parehong oras. Sa aking kabataan, bigla akong mawawalan ng malay, bibisitahin ang kaharian na iyon, at pagkatapos ay babalik sa aking katawan pagkaraan ng ilang oras. Ang aking ina ay kumbinsido na ang aking problema ay pisyolohikal at dadalhin ako upang masuri ng iba't ibang mga espesyalista. Pagkatapos ng pagbisita sa larangan ng kagandahan, maaalala ko ang aking naranasan, ngunit sa paglipas ng panahon, ang alaala ng mga pagdalaw na iyon ay naging parang alaala ng isang panaginip, at ako ay naniwala na ang aking mga pagbisita sa kabilang panig ay mga panaginip lang na likha ng aking imahinasyon. Bilang isang teenager, itinuring ko ang mga karanasan sa labas ng katawan bilang isang bagay na pinangarap ko o naisip na makatakas sa katotohanan, at naniniwala ako na ang katotohanan mismo ay ang mararanasan lamang sa pamamagitan ng 5 pandama. Naniniwala ako na ang nakakakita ay naniniwala. Ngunit nadama kong nakulong ako at nabilanggo pa nga dahil sa limitadong pananaw ko sa buhay. Noong 16 na taong gulang ako, habang nanunood ng sine, nagsimula akong masama ang pakiramdam, at hindi nagtagal, nawalan ako ng malay. Habang ako ay nawalan ng malay, nalaman kong aalis na ako sa aking katawan, at sa sandaling iyon, alam kong babalik ako sa larangan ng kagandahan, ang lugar na iyon na matingkad na naranasan ko sa aking kabataan. Habang ako ay umaalis sa pisikal na mundo, nalaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib, ngunit ang sakit ay hamo pa habang ang aking kamalayan ay lalong humiwalay sa aking katawan. Pagkatapos ay nalaman ko ang lagusan ng liwanag sa unahan ko, at habang nakatutok ako sa lagusan, naramdaman kong may puwersang humihila sa akin patungo doon. Ang lahat ng tungkol sa karanasan ay pamilyar sa akin habang sinimulan kong maalala ang lahat ng nakalimutan ko tungkol dito, at sa larangang iyon, ang lahat ng aking mga tanong at takot ay tila nawala. Hindi na ako natatakot sa anumang bagay, at ang tanging nalaman ko ay ang napakalaking pakiramdam ng kapayapaan na bumalat sa aking pagkatao. Mabilis akong lumakad patungo sa lagusan, at pagpasok ko sa lagusan, napansin ko na ang mga dingding ay natatakpan ng tila mga larawan, tulad ng mga ito noong mga nakaraang okasyon. Alam kong naroon ako sa lahat ng mga larawan, at gayunpaman, hindi ko nakilala ang aking sarili sa lahat ng mga ito. Habang pinagmamasdan kong mabuti ang isa sa mga larawan, nakita kong may kasama akong ilan pang mga tao, na nakaupo sa likod ng isang pulang convertible, sa isang maaraw na araw. 5 kaming nasa sasakyan, at nagtawanan kaming lahat. Kakatwa, hindi ko nakilala ang aking sarili o ang iba pa sa larawan, ngunit kahit papaano ay alam ko na ito ay ang aking mga kaibigan at ako na inilalarawan sa mga larawan. Nagsimula akong mapuno ng emosyon habang patuloy kong tinitingnan ang larawan, at naisip ko na ang tinitingnan ko ay larawan ng aking sarili sa nakaraang buhay at ang mga alaala ng aking mga nakaraang buhay ay masiglang nakatatak sa aking kaluluwa. Ang paglalakbay sa lagusan ay isang karanasang tila umiiral ng lampas sa panahon. Kahit na imposible o kabalintunaan ang pag-iisip ng ganoong karanasan at higit na hindi gaanong ilarawan, hindi ito gaanong karanasan ng oras na natunaw o naglalaho dahil ito ay isang karanasan ng oras na wala sa unang lugar. Hindi ko masabi kung gaano katagal ako naglakbay sa loob ng lagusan, ngunit nang marating ko ang dulo nito, natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang walang katapusang dagat ng pinakamaputing liwanag. Ang liwanag ay hindi malupit na pagmasdan, at sa mga alon ng kulay rosas na liwanag na damaloy dito, ang kaharian ng liwanag na iyon ay napakaganda. Sa larangan ng liwanag na iyon, nakaramdam ako ng init sa pagkakaroon ng pinakakahanga-hanga, malalim, at matamis na pag-ibig, at sa karanasan ng pagmamahal na iyon, nadama ko ang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Biglang lumitaw sa harap ko ang 3 liwanag na nilalang sa anyo ng 3 napakalawak na hanay ng liwanag, at mula sa kanila ay naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na matamis at magandang pag-ibig na nagmumula sa kanila. Habang nakatayo ako sa harap ng matataas na nilalang na iyon, nalaman ko kaagad ang isang kakaibang pamilyar at kapatiran na ibinahagi ko sa kanila,
isang kaugnayang walang kapantay sa pagkakaugnay na ibinahagi ko sa mga taong naramdaman kong pinakamalapit sa aking buhay sa lupa. Iyon ay isang relasyon na napaka-intimate na parang bahagi ako sa kanila, at bahagi sila sa akin. Ang pag-ibig na ating pinagsaluhan ay isang pag-ibig na ang lalim at kagandahan ay hindi mailalarawan sa mga salita, isang pag-ibig na ang kadalisayan ay higit pa sa pagmamahal na ating nararanasan at naiintindihan sa lupa. Ang alam natin sa pag-ibig sa mundo ay isang anino lamang ng walang kondisyong pag-ibig na ipinagpalit ko sa mga nilalang na magaan. Sa kindergarten ng Earth, hindi namin ipinagkit at nagbibigay ng pagmamahal batay sa aming mga kagustuhan, at sa mga piling iilan lamang namin isinasaalang-alang ang aming pamilya at mga kaibigan. Pinag-uusapan natin ang likas na katangian ng pag-ibig, gayunpaman, ang kumpiyansa na pinag-uusapan natin tungkol sa pag-ibig ay batay sa isang limitadong aplikasyon ng mga axiom na tinukoy natin kaugnay sa konsepto ng pag-ibig na ipinahayag sa kadalisayan nito. Sa larangan ng liwanag, gayunpaman, ang aking pag-unawa sa pag-ibig ay batay sa isang karanasan ng pagpapalitan ng wagas at walang kondisyong pag-ibig, at sa pamamagitan ng pagpapahayag ng walang pasubaling pag-ibig, nalaman at naunawaan ko na ang pag-ibig ang katotohanan sa likod ng lahat. Ang mga liwanag na nilalang ay nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga saloobin ngunit hindi sa pamamagitan ng komunikasyon ng mga simbolo ng wika. Sa telepathically, ipinaalala nila sa akin na bago ako ipanganak, pinili kong magkatawang tao sa Earth, at sa kadahilan ng iyon kailangan kong bumalik. Bumalik sa Earth, ay oo naalala ko. Ako ay isang tao na namumuhay ng isang tao sa lupa, at ang buhay na iyon ay biglang nagwakas. Naisip ko habang sinisimulan kong alalahanin ang mga detalye ng buhay sa lupa na nabuhay na tila ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko nais na umalis sa kaharian ng liwanag, na noon ay naging aking tahanan, ngunit alam kong kailangan kong bumalik. Naunawaan ng mga liwanag na nilalang ang kahirapan ng pagkakatawang tao sa lupa at naunawaan kung gaano kahirap na palayain ang sarili mula sa kalagayang iyon ng pagkakaisa sa lahat ng bagay, na kalagayan ng dalisay at walang kondisyong pag-ibig at kapayapaan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natili kasama ang mga nilalang ng liwanag, ngunit sa tulong nila, bumalik ako sa lagusan upang bumalik sa Earth, at hindi nagtagal ay natagpuan ko ang aking sarili pabalik sa pinakadulo. Silid kung saan nagsimula ang aking paglalakbay. Habang nakatingin ako sa ibaba mula sa aking posisyon sa itaas ng aking katawan, pinagmamasdan ko ang aking mga kaibigan na sinusubukang buhayin ako, at sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap na muli kong napagsamahan ang aking pisikal na anyo. Ang pagbabalik sa aking katawan ay parang biglang nahanap ang aking sarili na mag-isa at iniwan sa gitna ng kawalan, sa isang maulan na gabi kung saan ang bawat patak ng ulan ay bumagsak na parang tipak ng yelo na tumatama sa aking katawan. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko, at sa pagdilat ko, gusto kong umiyak. Nang bumalik ang linaw, nakita ko ang mga ekspresyon ng gulat sa mga mukha ng aking mga kaibigan habang sinusubukan nilang kausapin ako at ang kanilang mga ekspresyon ng kaginhawaan nang magsimula akong tumugon. Sa sumunod na oras, nanatili akong tahimik habang binalikan ko ang karanasan ng pagkakaroon ng katawan at sa pagbabalik ko sa malamig at malungkot na mundo. Gaano katagal ako lumabas? Tinanong ko sila, na sinagot nila sa pamamagitan ng pagpapalam sa akin na nasa labas lang ako ng 40 o 50 segundo. Laking gulat ko nang marinig ko na parang 10 taon ang lumipas sa wala pang 1 minuto ng Earth time. Nagkaroon ako ng malakas na pagnanasa sa sandaling iyon na ibahagi ang aking karanasan sa kanila. Ngunit hanggat gusto kong ibahagi ang aking karanasan sa kanila, mas naisip kong gawin ito, alam kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Tatapusin ko ang aking pagtalakay sa aking mga karanasan sa NDE sa pagsasabing ang mga paglalakbay sa kabilang panig ay ang pinakadakilang karanasan sa aking buhay. Wala akong naranasan sa Earth na maihahambing sa taas ng pakiramdam at emosyon na naranasan ko sa larangan ng liwanag at pag-ibig. Mula nang bumalik ako, hindi pa ako ganap na nakaayos sa buhay sa Earth. Madalas kong tinitiis ang mga panahon ng kawalang pag-asa at depresyon dahil ang kalungkutan na nararamdaman ko dito ay mabigat sa akin. Sinisikap kong gawin ang aking makakaya upang makumpleto ang misyon na pinuntahan ko rito upang gawin gayunpaman, at gawin ang isang araw sa isang pagkakataon. Hindi ko sinabi ang tungkol sa aking malapit kamatayan na karanasan sa kahit na sa mga pinakamalapit sa akin, at kamakailan lamang na nais kong makipag-usap sa iba tungkol sa aking karanasan.
Naniniwala ako na ang mga patuto ng mga karanasan sa malapit na kamatayan ay sasagutin sa napakaliit na paraan ang mga tanong tungkol sa ating pag-iral, at para sa akin, ang mga ito ay parang isang pabango sa mga halimuyak ng bilyon-bilyong bulaklak.